Magandang araw po mga kabarangay! Welcome to this week's Kapitan's Report. So, kamusta po tayo mga kabarangay? No, sana lahat naman tayo okay. No? Despite the scorching heat, no? Talagang ramdam na ramdam natin ngayon yung init ng panahon, yung klima. No? So, syempre, paalala lamang, no? Let's try to spend lesser time outdoors. No? Let's hydrate. No, and again, no, yung mga wearing of light colored clothing, no. So talagang let's take all the precautionary measures, no, lalong-lalo na itong kasagsagan na po ng summer. So ano ba mga happening sa ating barangay nitong nakaraang linggo? So syempre, unang-una, nais namin magpasalamat sa mga solo parents ng Barangay San Antonio, Pasig City sa ating matagumpay na paggunita ng National Solo Parents Week. No? So, syempre, ang tema ng Solo Parents Week ay hindi ka nag-iisa sa iyong pag-iisa, yakap at kalinga para sa solo parent. So, again, nagkaroon tayo ng series of activities sa ating barangay, sa ating pagdiriwang ng Solo Parent Week. Syempre, unang-una, bilang pagkilala, ang ating mga solo parents ang nag-lead ng ating flag raising ceremony 2 Mondays ago. No? At syempre, nagkaroon din tayo ng series of seminars and workshops. No? Unang-una, patungkol sa karapatan ng mga solo parents, no? Mga benepisyo. At syempre, sinundan rin natin ito ng isang first aid and basic life support training para sa kanila. Naging venue host din ng ating barangay sa citywide na bloodletting program, no? Na dito ginawa sa ating basketball court. So again, ang aking patuloy na pag-anyaya, paghikayat sa ating mga kabarangay na solo parents na hindi pa rehistrado, no, or wala pang solo parent ID, no, grab na natin ang opportunity na makakuha tayo ng solo parent ID, no, maraming benepisyo. And alam ko yung iba, talagang habol nila dito yung additional na leaves, no, sa kanilang work. No? Sayang din, no, yung pagkakataon na yan na makasama ninyo ang inyong mga anak. So again, kung maaari lamang po, no, pumasyal sa aming tanggapan para iproseso ng inyong solo parent ID, no. Hanapin lamang po natin si Annalyn Reyes, no, at tiyak ay tutulungan namin kayo sa inyong pag-secure ng solo parent ID. At syempre, tuloy-tuloy din ang iba't ibang mga religious collaborations ng Barangay San Antonio. So, unang-una dyan, syempre, ang ating BSA Libreng Binyag Program. No? So, tuloy-tuloy pa rin po ito since 2018. No? Nakakatuwa na ating na-sustain itong programang ito. And this is a collaboration with our parish church, ang Holy Family Parish. And nitong nakaraang 2 weeks, no, meron na tayong dalawang bagong recipients ng ating Libreng Binyag Program. At nakita ko na rin yung listahan, no, this coming, yung mga darating na mga Sundays. No, meron na rin mga nakalinya na tatanggap ng sakramento ng binyag. So again, this is open, no, to all BSA residents. Maaari lamang ay makapag-ugnayan sa aming tanggapan para matulungan namin kayo ma-facilitate ang inyong application sa pag-claim, no? O yung ma-enjoy natin itong programang ito, no? Yung Libreng Binyag Program. At syempre, nagpapasalamat din ako sa ating mga kaibigan mula sa University of Asia and the Pacific, no? At matagumpay nating naidaos ang ating monthly recollection para sa ating barangay security force. So, syempre, during the recollection, ang reflection ay pinangunahan ni Father Cayo Estrada. At syempre, si Father Cayo, very active din yan sa ating komunidad. No? Miski sa ating simbang gabi, ay nagdiriwang siya ng banal na misa dito sa ating barangay hall. So, again, napakagandang experience, no? Para sa ating mga workforce, no, ang ganitong mga activities, at sana ay mapalawig pa natin, no, sa ibang departments ng ating tanggapan. So again, ang aking pagpapasalamat sa ating mga kaibigan mula sa UANP, of course, kina Engineer Paul, kina Doc Andrew, maraming salamat. At syempre, sa ating workforce na patuloy na nakikiisa sa ating programa, lalong-lalo na pagdating sa spiritual formation ng ating buong workforce.
At syempre, ilang important announcements lamang po mga kabarangay. No? So, this coming Saturday is already the last Saturday of the month. No? Kabilis, no? Patapos na April. No? At syempre, pag last Saturday of the month, dyan na natin ginaganap ang ating monthly sustainable programs dito po sa Barangay San Antonio. So, unang-una dyan, syempre, ang ating Basura to Ayuda program this coming Saturday, 8 a.m. to 11 a.m. So this is our Bayanihan Waste Management Program dito po sa ating barangay. So yung mga may recyclables po dyan, ipunin na po natin. No? And again, usual drop-off points natin, yung ating urban garden, and of course, our pop-up drop-off point dito po sa may Garnet Road across Mega Plaza Condominium. At syempre, halos kasabay na rin yan this coming Saturday ang ating BSA Sining Galing program, no? Sa Emerald Avenue naman. So this is our free monthly art workshop from 9 a.m. to 11 a.m. At tampok sa ating Sining Galing program this coming Saturday ay isang basic photography workshop. Of course, handog ng ating kabarangay na si Sir Romel Bundalian. So again, this will be a new experience for us, no? Ang photography naman, no, sa ating Sining Galing program. At syempre, kasabay na rin ng ating Sining Galing program ang ating installation ng ating BSA Unplugged, our reading corner. Ika nga, ito yung ating pag-promote ng gadget-free zone. And of course, naandun na rin ang ating BSA First Citizen Park para sa ating mga fur babies. At syempre, next week naman po, April 30, Thursday, gaganapin naman ang ating BSA Pray and Play program. So this is our monthly youth camp ng layunin ay ang values formation. At syempre, mailayo sa masasamang bisyo ang ating mga batang San Antonio. So, inaanyayahan po natin ang mga batang San Antonio, no, na makiisa po tayo. No? Join tayo dito sa ating BSA Pray and Play program. So, sa ating mga kabarangay, no, sana ay suportahan natin itong ating mga monthly sustainable programs dito po sa Barangay San Antonio. At syempre, speaking of mga kabataan, no, syempre, inaanyayahan po natin ang mga boys, no, na may edad na 10 years old and up, no, na meron tayong gaganapin na Operation Tuli or yung ating Libreng Tuli program in collaboration with the Pasig City Local Government. At ito po ay gaganapin sa April 28 from 8 a.m. to 11 a.m. dito po sa may Capitolio Convention Hall. So same as last year, no, dito din ang ating naging venue. So sa mga interesado po, no, may mga nagtatanong na rin sa akin ng mga parents, no, patungkol dito. No, magpa-pre-screening na po tayo and magpa-lista sa ating health center, no, para matiyak na kwalipikado na po ang ating mga anak para dito sa ating Libreng Tuli program. So samantalahin na po natin habang bakasyon, no, habang bakasyon. Syempre may healing period din 'yan, para just in time for pasukan, no, ay okay na ang ating mga anak. And of course, no, last but not the least, no, nais lang naming i-announce, no, at i-share sa inyong lahat that the Barangay San Antonio offices, no, dito sa ating barangay hall will be adopting a compressed 4-day work week. So again, this is in support, no, sa panawagan ng ating national government, na ating local government of Pasig, no, sa panahon nitong energy crisis. Alam naman po natin na napakamahal ng gasolina, no, at syempre tumataas din ang presyo ng kuryente. So isang pamamaraan po ito, no, bilang austerity, no, pagtitipid. At syempre kami sa pamahalaan ay para mas ma-stretch out pa natin, no, ang ating mga resources. So again, our new office hours will be from Monday to Thursday, 7 a.m. to 6 p.m. And ito po ay hindi ko kasama dito, no, ang mga tanggapan na kaugnay sa peace and order, disaster management,
Women's and Children's Protection, at syempre ang ating health center. So ang ating compressed 4-day work week will start on April 27, Monday, at syempre until further notice po yan. So syempre pag nilift na po ni Mayor ng Pasig LGU ang setup po na ito, syempre susunod din naman po tayo. So again, no, reiterate ko lang, ang health center naman po natin, since hindi sila kasama sa 4-day work week, ang kanilang schedule will still be from Monday to Friday from 8 a.m. to 5 p.m. So again, sa ating mga kabarangay, please be guided accordingly. No? Feel free to message us, no, for any inquiries, no, kung may mga concerns kayo. No? But again, asahan nyo po, no, kahit na yung Friday na yan, no, nakasubaybay pa rin po tayo, no, para matiyak, no, na ang serbisyo ay ating ma-deliver ng maayos para sa ating komunidad. And of course, mga kabarangay, ang aking patuloy na pag-anyaya po sa inyong lahat to please like and follow our official Facebook pages. Please subscribe to our YouTube channel. Please join our Viber community group. And please do visit our official website, sanantonio.pasigcity.gov.ph, para lagi po tayong updated sa mga kaganapan dito po sa ating barangay. So again, ang aking pagpapasalamat po sa ating mga katuwang sa pagseserbisyo, our barangay employees, the barangay council, the SK council, our social media team. Maraming salamat po. Syempre sa ating mga collaborators, mga benefactors, donors, mga partners natin, no? Mga corporate citizens natin, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtulong sa ating barangay. And of course, sa ating mga mahal na barangay po natin, mga netizens natin, mga residents ng Barangay San Antonio, maraming salamat sa inyong tiwala at suporta, sa inyong feedback, at syempre sa inyong mga suggestions. So again, aking pagpapasalamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikinig, and rest assured that BSA will continue to do its best upang ihatid po ang tunay na service with a smile para po sa ating komunidad. So sa ating mga kabarangay, no, patuloy lamang po tayo magdasal. No? Again, sana matapos na itong krisis na ito. No? Meron ng rollback. No? May rollback na sa gasolina. No? Sana tuloy-tuloy na ito. No? At nang mawakasan na rin itong ating krisis na nangyayari sa ating bansa. So sa ating mga kabarangay, mag-ingat po tayo lagi. Stay safe always. And may God bless us all. Thank you.